Hello guys, ito yung area na gagawa natin ng garahe ni Wego. Ayan si Tito Dada, siyang papagawa sa atin. Ito po yung area, dito tayo maglalagay ng garahe, dito po ipipwesto. At nasira pa nga ang ating metro. Ayan, so ito nga pala si Wego, ang gagawa natin ng garahe. So ayun, hindi na natin pinatagal, naghukay na tayo ng butas para sa poste natin. Kaya meron siyang parilya para medyo matibay ang poste natin. Ginamit po natin ditong poste ay GI pipe na may sukat na 3 inches tapos 10 ang taas. Ang bakal naman natin ginamit dito ay 10 mm. So ayun, binuhusan na natin ngayon ang mga poste. Bukas naman ay mag-aasintada tayo paikot. 3 layer lang po ang hollow blocks na ilalagay natin dito. So yung bawat butas po ng ating poste ay binuhusan pa po natin yan ng semento para hindi po kaini ng kalawang. So bukas naman tayo. Day 2 po tayo. At ito na nga, napatungan na natin ng 3 layer na hollow blocks paikot. At itong harapan po ay isang hollow blocks lang para sa ating flooring. So yung loob po, pinapatambakan ko ng lupa dun sa isa kong kasama para tumaas po ang flooring. Dahil mamaya po ay diretso flooring na po tayo. Day 3. So ayun, naka-flooring na po tayo. Kung mapapansin ninyo ay madumi ang flooring dahil nung isang araw pa tayo nag-flooring at kahapon po ako ay nag-day off. Ngayon naman po ang ginagawa ko ay ang lagay ng bubong. Kung tawagin ay parlina. So ayan, pasensya na kayo guys kasi wala akong taga-video. Ako lang po ang bibideo sa sarili ko. So ngayon, bibili tayo ng yero dahil tayo ay natapos na sa ating paggagawa ng parlina at lagay ng ating bubong. Bali, 10 perasong yero po yan dahil ang yero po natin ay dalawang dugtong. 10 feet by 10 feet. Ang haba ng ating garahe ay 16 feet. So ayan, kasama natin si Gray, ang aking tricycle. Pagkabili po natin ng yero kanina ay agad na nating ikinabit dahil tayo ay mainit na. So pasensya na ulit kayo guys kung hindi ko na ipapakita kung paano ako gumawa dahil wala po akong katulong dito sa aking paggagawa ng garahe. So ayan, pakita ko po sa inyo ng malapitan. Ang dingding po nito ay yero. Pero meron po siyang ipinapakwa sa aking scrap na yero para magamit din dito sa kabilang side. Sayang naman daw po kung itatapon. Bukas ko po ito didingdingan. So mamaya po ay yan po ang pupluringan natin para bukas po ay tuyo na. So ayun, good morning guys. Day 4 po tayo. So mapapansin niyo, kakarating lang galing Tabas. Kumuha ng scrap na yero na pandingding. At eto, natapos na rin natin yung flooring kahapon. Ngayon po ay naglalagay ako ng panindingan para sa yero na ating ididingding. So ayun yung yero na kinuha natin sa Tabas, nakasandal sa gilid. Ang lugar nga po palang ito ay Bulhaw, yung kaliwa sa may barangay. Dito lang din sa Labo. Mamaya po ay sisimulan na natin ikabit ang mga yerong kinuha ko galing sa Tabas. At kung kukulangin po ay bibili tayo ng yero na pandingding. Ayun guys, ito na, nakabit ko na yung yero. Kinulang nga po tayo ng yero kaya nagpabili yung may-ari ng bagong yero. At dito ko naman po sa kabilang side nilagay yung mga bago. At ayun, kung mapapansin ninyo, yung steel matting nakatumba pa, hindi ko pa na ikakabit. Yan po yung ikakabit nating dingding dyan sa kabilang side na yan. At kung mapapansin ninyo ay may mga patchi po na pintura. Gawa po yan ng may-ari kasi pinipinturahan po yung may mga kalawang. Ayan, sobra-sobra, papantayin pa po yan. So ayan, medyo okay nang tingnan, di tulad kanina. So etong steel matting, kakabit ko na rin po yun mamaya-maya lang. At eto na nga, natabas ko na tong isang side. At naikabit ko na rin yung steel matting. So hapon na, di na kinaya ng oras, kaya bukas ko na lang po tatabasin yung side na yan. Yero din po pala ang inilagay ko dito sa bandang itaas. So ayan yung sobra-sobra, bukas ko lang tabasin. Di na kinaya ng oras. So tara, pasok tayo sa loob. Palibot ko po kayo. Ayan. Medyo madumi po. Ayan po yung bandang harap. Ang gate po niyan ay yero din.
So bukas po tayo ay maglalagay ng gate. At ayan, may tansi pa para pantay. Good morning. At eto na nga, day 5. Natapos natin ang gate. Tinetestingan po ni Tito Dada ang gate. Nalagyan ng kandado. At yung magtatanong po sa inyo kung magkano nagastos dito sa garaheng ito ay umabot po ito ng kulang-kulang 40,000 kasama na po ang labor. At dito na rin po magtatapos ang aking video. Salamat!